katatapos lang na rally kanina mga ate at kuya. So hanggang March 15 pala raw yun. March 8 na ngayon sa Pilipinas. So may ilang pang araw na tatakbo. Is that right? Ang alam ko hanggang March 15 ang bongga ng rally ng SMNI ng mga followers at saka mga, 'di ba? Ang sarap pumunta. Sana makapunta Kems. Parang ang saya and hindi lang yung saya ng event kundi 'di ba dapat suportahan yung kasi hindi pinupunan ng media, hindi binabalita ng media. Ang ganda ng rally, well organized, may mga kilalang taong uma-attend na nagsasalita, mga may kredibilidad, hindi binabalita ng Philippine media, ng mainstream, ng mga TV networks na higante sa Pilipinas, ng mga radio station ang event ng SMNI at ng mga supporters ni Pastor Quiboloy. To my surprise, si Attorney Trixie nagsalita kanina mga ate at kuya. Mahinahon, kilalang mahinahon si Talampunay, sinunog. Ay, nakakabangag yun. Nakaka-high yun. Ay, siguro ay nasa alafang ang lahat-lahat. Anyway, mukhang nasa alapaap din naman si Attorney Trixie dahil sa bonggang-bonggang suporta sa kanya ng mga miyembro ng kongregasyon ni Pastor Quiboloy. Nag-speech din si Attorney Trixie as guest speaker siguro sa Liwasang Bonifacio kanina and ni-reveal niya mga ate at kuya na siya ay tinanggal pala. 2 months pa lang inalis na. 'Di ba ang sabi si Attorney Trixie ay magpapagaling lang kasi may karamdaman. Right? Yun yung balita dati kung bakit nawala as press secretary si Attorney Trixie. In fact, isa sa mga bonggang appointee ni Kuting si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ang galing sumalag, ang galing mang sopla, 'di ba? Ay alam niyo naman yung oral communication ni Attorney Trixie kahit papaano maayos, 'di ba? Excellent. Hindi yan nagbabakil-bakil sa mga sinasabi. Ganyan ang yung common traits ng mga abogado, diretso ko magsalita. Bibihirang mautal, right? Walang mga filler words, walang mga walang mga filler words, diretso ang bunganga. Kasi livelihood nila yan di ba? Lalo na yung mga yung mga defense lawyers, yung nasa court, yung mga nakikipag sa ganyan. Yung may mga lawyers, mga court lawyers or something na talagang nakikipagbungangaan para ipagtanggol yung kliyente nila, no? Kasi Attorney Trixie, despite na siya ay mahinahon, nagsalita na rin kanina, mahinahon pa rin naman mga ate at kuya. Pero at least binulgar niya kung bakit siya nawala. Again, for sure, ang sasabihin ng mga Ensaymada vloggers, hindi lang daw nabigyan ng pwesto or hindi nagtagal sa pwesto, kaya pumupuna si Attorney Trixie. Ganyan kasi yung yung narrative ng mga Ensaymada vloggers. Hindi lang nabigyan ng pwesto kaya bumabatikos na, 'di ba? Ganyan sila mamuna. Kahit na sinasabi na nga yung iba hindi naman talaga maa-appoint katulad ni Miss Maharlika dahil US citizen nga. Hindi naman nag-apply ng Diyos ko, yung ibang mga vloggers nga ng Ensaymada nag-ambisyon na magkaroon ng pwesto sa palasyo. Tapos hindi naman tapos ng high school. Nag-submit ng kanilang mga ng mga curriculum vitae, ng kanilang mga resume at biodata, mga ate at kuya. Ng biodata nila, umaasa magkapwesto sa sa palasyo, ang mga vlogger. Tapos nung tinanong kung ano ang kanilang mga talents, mga skills, and mga expertise, wala lang, magaling daw mag-edit ng video. Wala man lang kayong mga Microsoft Excel, Microsoft Word expertise, mga internet and communication technology tingi. Internet and computer technology skills, walang ganon. My God. Anyway, never mind that. Pero nagsalita na si Attorney Trixie kanina sa rally. So, feeling ko sa mga susunod na mga rally ng mga supporters ni Pastor Quiboloy dyan sa Liwasang Bonifacio, baka sa final day umattend dyan si PRRD, malay natin magpakita rin si VP Sara. Nagtataka nga yung iba sa inyo bakit hindi daw sumasali si VP Sara o hindi daw nagpapakita doon. Sa tingin ko po hindi gagawin ni VP Sara yan mga ate at kuya. Iba ang laban ni VP Sara. Although to my mind, sinusuportahan niya yan. Pero sa tingin ko hindi yan tatayo sa entablado ng Liwasang Bonifacio, okay? Kasi busy yan may trabaho, 'di ba? And biyahe ng biyahe, babiyahe na naman papuntang Alemanya ang mag-asawa. Si VP Sara na naman ang officer in charge.
Pinagbabalakan po yung mga rally na yan ni Pastor Quiboloy or ng mga supporters ni Pastor Quiboloy at ng SMNI na perwisyuhin. Baka nga yung pagbayad doon sa mga peking rallyista ng 100 at 300, yun na yun, isa na yun sa steps para bulabugin ang rally. No? So mag-ingat po ang lahat ng sumasama at pumupunta at umattend dyan. Sana nga po madagdagan pa. Sana may iba pang mga religious groups. Hindi lang po ang Church of Jesus Christ, Kingdom of Jesus Christ ba? Ni Pastor Quiboloy. Kundi sana, di ba yung INC, Catholic, hindi na natin maasahan. Dilaw ang Catholic. Catholic din ako. Mabuti hindi ako dilaw. At ang iba pang religious groups, sana po mag-participate, manawagan na tigilan na itong hindi magandang pamumuno at mga drawing na pangako. At biyahe ng biyahe, may budget pang biyahe, pero yung mga pangangailangan natin, ang mga pangako, drawing. Nasaan na ang pangako mo? Noon, tumatakbo ka pa ng kuting ng inamoy-amoy ka. Panoorin po natin ang video ng speech ni Attorney Trixie. At kayo na po ang magsabi. Ganon. Gigil. Hold on. Saan yan? Oo. Kung ang mga binulgar ni Attorney Trixie ay patungkol kay Madam or patungkol kay Kuting, pero kung ako tatanungin nyo, it all boils down na siya ay sinipa sa hindi at sa walang malalim na dahilan. Hindi naman po palpak, hindi naman incompetent si Attorney Trixie as press secretary ni Kuting sa loob ng 2 buwan, sa unang 2 buwan ng pag-upo ni Hello Kitty. Bakit siya tinanggal? Nagselos? Nainggit? Sagabal? Panoorin po natin ang video. Okay. At ito naaalala ko, sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nambibiktima na ngayon. Nasa na yung pangako ng hustisya? Hustisya! 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 Sana konti man lang compassion, konti man lang simpatiya, marami sa atin naghihirap. Maraming naghahanap ng murang bigas. Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. Pero pag buwan-buwan nakikita natin, nakasakay sa eroplano panay ang biyahe. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Alam niyo yung mas masakit? Maliwanag yung hinanaing ng taong bayan. Imposibleng hindi tayo marinig. Andito tayo, publikong lugar. Malakas ang boses. Naka-broadcast, nasa social media. Imposibleng hindi nila tayo naririnig. Hindi ka pinga! Hindi kayo pinga!
pinakadasal ko ngayon, sana yung dating biktima, maalala niya kung paano maging biktima. Maalala niya kung paano mag-alala kung anong kinabukasan niya. Mag-alala kung makukulong ba sila. Di ba may panahon na umabot sila sa ganon? Ngayon sila na nambibiktima. Ang bayan, hindi magagapi. Okay. And also, sa simula ng speech niya, Attorney Trixie, mga ate at kuya, sinabi niya dyan na tinanggal siya ng na hindi niya alam ang dahilan or something. And si Attorney Trixie, parang sinabi niya, magre-resign na lang ako kesa madamay pa yung hundreds of employees na parang nasa press, Malacanang press, ano ba yan? Office of the Press. So nagkusa na lang din talagang umalis si Attorney Trixie. Ewan ko lang, pwede akong i-correct ni Attorney Trixie ha. Ang nalaman po kasi namin, nung in-appoint si Attorney Trixie, kasabay ng pag-submit niya ng kanyang appointment papers, meron ding resignation letter. Nababanggit ko yan, kung matagal na kayo mawinyas, naririnig nyo sa amin, Attorney Nick yan, na kasabay ng kanyang appointment papers, nag-submit siya ng kanyang resignation letter din, walang date. Ngayon, kapag hindi nagustuhan ng kung sino mga makapangyarihan, minsan babae, minsan malaki ang performance o hindi siya nagustuhan, tatatakan ng date yung resignation letter. And ligwak na sa banga. So ang magiging dating, hindi siya niligwak, hindi siya tinanggal, nag-resign. And nung naalis si Attorney Trixie or umalis sa pwesto, ang balita nun, magpapagaling kasi may dinaramdam, may sakit si Attorney Trixie. Pero pagkatanggal niya, nasa radyo siya. Magkatrabaho kami ni Attorney Trixie, mga ate at kuya. Pareho kami nasa media. Dati. Nasa isang TV station and radio station kami ni Attorney Trixie, magkaiba lang na program. Actually, magkasama kami sa tambayan sa DWIZ. Umalis lang siya dahil na-appoint na nga siya ni Kuting. Kaya kami ni Attorney Nick ang nag-handle ng program na yun na eventually nawala na rin. Unti-unti na rin pala kaming ginurgur. Kumusta? Napapanood pa ba si Attorney Trixie sa DWIZ? Kung hindi man, at kung hindi na, if I were Pastor Quiboloy and SMNI, i-hire nila si Attorney Trixie. Mahinahon magsalita, matalino, alam ang batas, magiging magaling na reporter, or anchor, or, di ba, journalist, or commentator si Attorney Trixie ng SMNI. Hopefully, makabalik sa ere ang SMNI. Alam niyo naman, ginugurgur. So, unfair ang nangyari kay Attorney Trixie. In fact, si Miss Maharlika nag-play ng video, di ba? May vinlog si Miss Maharlika na recording. Mahilig daw kasi mag-send ng voice recording or video si Attorney Trixie sa kanyang mga si Madam Butod. Mahilig mag-send yan ng di ba, ng video message, ganyan, or tumawag or mag-record na lang para hindi na mag-type. Ako nga rin nahirapan ako mag-type, mahaba kuko ko ngayon eh. So maganda na mag-record ka na lang ng video or ng audio and isend mo na lang sa messenger. Nandun may pinarinig si Miss Maharlika na tinawag ni Madam Butod si Attorney Trixie na she's a basket case. Ibig sabihin walang kwenta si Attorney Trixie. Of all the appointees of Kuting, si Attorney Trixie ang maganda mag-perform. Diba? Darling of the press, kahit na sinusupla-supla niya yung press kapag nagtatanong ng mga below the belt kay Kuting. Dati kasi pinag-iinitan pa ng press si Kuting eh. And then, few months after, pagkatanggal ni Attorney Trixie, nagsipagbaitan na rin ng media. Ay, hindi na kritiko ni Kuting. Kataka-taka. So kung anumang pagpapausok ang ginawa ni Madam sa press, or sa mainstream media, or sa TV and radio stations sa Pilipinas, kung bakit ang bait-bait nila ngayon, at hindi na sila pumupuna katulad ng SMNI, ayan, pumuna ang SMNI, gurgur, tuloy. Kaya sila nagrarally. Baka maging sagabal si Attorney Trixie, kaya siya niligwak na lang. Wala naman siyang sakit eh.
Sabi may iniindang karamdaman daw si Attorney Trixie kaya nag-resign. Hindi naman. Few days after, napapanood na si at napapakinggan na si Attorney Trixie sa DWIZ at ngayon nga mukhang gorgor na rin. Kasi nga makakuting kasi yan ang may-ari ng stasyon na yun na pinanggalingan namin ni Attorney Trixie. Ngayon nagsasalita na si Attorney Trixie na unti-unti kahit na subtle, hindi na rin mapigilan, 'di ba? Dahil nga dumarami na eh. Dati nagpipigil siya, ayaw niyang ibulgar kung bakit siya natanggal. Ang sabi niya, 'di ba? Magpapagaling lang, wellness, kuning-kuning wellness, may wellness leave thingy, 'di ba? Kaya nag-resign or something. Hindi naman alam kung may lung complex ba siya or may bato sa bato. Ano ang iniinda ni Attorney Trixie? Mukha namang healthy. Oh, tapos niligwak. Bakit niligwak? Isa sa unang inappoint ni Kuting si Attorney Trixie, even at Attorney Vic Rodriguez, ang mga pinili ni Kuting nagkandaligwak. So, sino ang nasusunod sa gobyernong ito? Bakit ang pangako ni Kuting lahat naging drawing? As per Attorney Trixie nga, di ba? Bigas, bilihin, trabaho, lahat na wala. Walang natuloy sa pangako ni Kuting. Kung hindi natutuloy ang kanyang pangako, baka hindi na siya ang nakaupo. Or baka hindi na siya ang may kapangyarihan at hindi na siya ang nasusunod, kundi yung butod. What do you think mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.